Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito po mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po sa reaction ng ating Defense Secretary na si Gilbert Teodoro ho, mga ka-action. Nagbigay po siya ng reaction regarding nga po sa nasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte ho, mga ka-action, mula pa ito noong 2016. Diba? Sabi ko sa inyo, hanggat mainit ang issue, hanggat hindi tayo nilulubayan ng mga China dyan sa West Philippine Sea, hindi rin po tayong titigil sa pag-iingay para ipaglaban ang ating sariling atin, dahil atin yan, okay? Atin ang West Philippine Sea, sa inyo na si Digong. Diba mga ka-action, mga kakampeng? Okay, bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin muna natin ang nasabing video. Nanawagan ngayon si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na ituon ng mga Pilipino ang atensyon sa issue ng mga iligal na aktibidad na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ng Defense Secretary kasunod ng umiinit na usapin hinggil sa umano'y gentleman's agreement ng China sa nakaraang administrasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Teodoro na bagaman mahalaga ang anyay accountability sa issue ng nasabing gentleman's agreement, iginit nito na hindi dapat maalis ang atensyon ng mga Pilipino sa katotohanan hinggil sa banta sa ating soberanya at mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng kalihim, hindi rin dapat na mahulog sa patibong ang mga Pilipino kung saan tila binabaling sa iba ng China ang focus ng issue na anyay parte ng kanilang propaganda. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan at napanood na po natin ang Defense Secretary na si Gilbert Teodoro ho, mga ka-action. Totoo po yun. Dapat nakapokus po tayo sa issue, sa pinaka mainit na issue dyan sa West Philippine Sea. Dahil kung tayo ay mananahimik, magkakaroon lang ng ito si Mr. President Bongbong Marcos na para bang panghinaan ng loob kung ang taong bayan na kanyang sinasakupan ay makikita niya o hindi niya malang maririnig na hindi siya sinasang-ayunan sa kanyang pakikipaglaban dyan sa West Philippine Sea. Kaya ito po ang maitutulong natin sa paglaban ni Mr. President Bongbong Marcos sa West Philippine Sea, ang magboses at magingay nang sa ganon parang ma-inspired pa si Marcos na talagang ipatupad niya at ipaglaban niya ang karapatan natin, dahil nakikita niya na ang milyon Filipino people ay tutol sa mga nasabing secret deal o gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte. At nakikita ni Mr. President Marcos na talagang marami ang sumuporta sa kanyang pakikipaglaban dyan sa West Philippine Sea para ma-inspired po siya. Diba? Ito lang po ang tanging maitutulong natin, ang mag-ingay. Huwag po tayo magpatalo sa ating mga kababayan na mga syunga-syunga na kung saan imbis na ipagtanggol ang sariling atin, pero parang mali pa sa kanilang paningin at pinapaboran pa nila ang China. Diba? Pero iilan lang po sila mga ka-action, mga kakamping, no? Hindi po sila aabot siguro ng milyon, di ba? Tayo po ay aabot ng ilang milyon ang susuporta sa magandang pakikipaglaban ni Marcos dyan sa West Philippine Sea, no? Simple-simple lang po yan. Hindi po yan uubra ang ating ilan sa mga kababayan na mga syunga-syunga, no? Sa dami natin, kung noon na mamayagpag ang kanilang kasinungalingan
Ngayon, hindi ho natin hahayaan na manaig ang kasinungalingan tungo sa katotohanan. Di ba? Hindi na ho yan sila mananalo. Dahil marami na po tayo, konti lang ho sila. Di ba? Yan po ang labanan ngayon. Ang sunggaban, ang kasinungalingan para manaig ang katotohanan. Di ba? Nakakalungkot lang isipin na may mga iilan sa ating mga kababayan na tutol sa Administrasyong Marcos sa pagkikipaglaban dyan sa West Philippine Sea. Nakakalungkot po, no? At mas lalong nakakalungkot na mayroon tayong Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay nanatiling tahimik. Hindi ko alam kung nababahag o natatakot siguro siya. Di ba? Nakakalungkot po yan isipin. Di ba? Kaya yung naging resulta siguro ni Sara sa kanyang survey na naging mababa na siya, tuloy-tuloy na po yan ang pagbagsak niya. Lalong-lalo na sa kanyang pinapakita. Sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang, alamin nyo na ang mga politiko kung sino ang may malasakit sa ating mga kababayan at kung sino talaga ang may malasakit na ipaglaban ang sarili nating bakuran. Yan lang po ang aking maminsahe. Di ba? So, yun lang po mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.